Karamihan sa atin akala natin ay planado na natin ang ating hinaharap. Pero ang totoo ay hindi natin hawak ang kinabukasan at ang inaasahan nating mangyayari ay iba pala sa ating inaasam. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang ma-fall sa taong hindi mo inaakalang iibigin mo ng tunay? Dear Papa Dudut, Mayet po ang pangalan ko. Dati akong tindera sa palengke na ngayon ay may maayos-ayos ng buhay. Sa 33 years kong nabubuhay sa mundong ito ay never kong inakala na darating ang araw na sa Amerika ako titira. Dati-rati ay sa TV ko lang napapanood kung ano ang itsura ng lugar na yon, pero ngayon ay tinatamasa ko na ang tinatawag na American Life. Kung paano po nangyari yon, ito po ang ikukwento ko sa inyo at sa lahat ng mga listeners ng Barangay Love Stories. High school pa lamang ako ay tindera na ako sa palengke. Palagi ko noong sinasamahan ng nanay ko sa pagtitinda bago at pagkatapos kong pumasok sa klase. Hindi kasi gaanong kaganda ang estado namin sa buhay at hindi po kami mayaman, Papa Dudut. Kaya ang allowance ko noon at pambayad sa mga kailangan namin sa school ay dapat na pinagtatrabahuhan ko. 6 kaming magkakapatid at ako ang bunso. May di-describe ko po ang sarili ko bilang madiskarte at palaban. Kailangan kong maging matapang sa buhay dahil yun na lamang po kasi ang maipagmamalaki ko. Mahirap man kami noon ay hindi ko hinahayaang api-apihin lamang kami ng mga taong mas nakakataas sa amin. Marami kasing tao na porket nakikita kang naghihirap, imbes na tulungang makaahon, ay mas lalo ka pang ipagtutulakan sa putik. Katulad na lamang ng kapitbahay naming si Aling Minda, Papa Dudut. Fresh na fresh, mura lang! Aling Minda! Naghahanap pa kayo ng isda? Sa amin na kayo bumili, bagong huli lang itong mga to. Sigurado ka bang fresh yan? Baka tinda nyo pa yan kahapon, ha? Hindi po, fresh tong mga to. Tingnan nyo, kahit amuyin nyo pa. Ay, ayoko. Masyadong malansa yan. Lahat po ng tinda naming isda fresh po. Check nyo po yung hasang. Mamula-mula pa. Makinang pa yung mata, oh. Diyan mo malalaman kung fresh yung isda. Magkano ba ang 1 kilo niyan? Para po sa inyo 100 na lang. Presyong kapitbahay. Mahal naman? Grabe ang presyo, ha? Mukha namang sobrang daming tinik niyang bangus ninyo. Lahat naman po ng isda may tinik eh. Kayo talaga. 50. Ay, discounted na po yung 100 eh. Lugi naman po kami kapag 50 ko lang ibibigay to. Sus! Sa kabila nga, wala pang 100 yan eh. Pare-pareho po kami ng presyo rito. Kahit itanong nyo pa dyan sa nasa likod nyo. May bangus din sila. Mas mahal nga 1 kilo nila eh. Ay, wag na. Bibili na lang ako ng baboy. Galunggong po, ayaw nyo? O ka ba kung kumakain ng galunggong, Mayet? Nung akala mo sa akin? Masarap naman po ang galunggong ah. Kung ayaw nyo, kunin nyo na tong bangus. Sige, 90 na lang. Ay, wag na. Masyadong malansay ang isda ninyo. Ang barat nyo naman po. May pambili nga kayo ng mamahaling kape. Ang sabi mo? Wala po. Sige po, bili na lang kayo ng baboy. Mas healthy. Ganyan ka ba makipag-usap sa mga customer ninyo? Lo, joke lang naman yun, Aling Minda. Masyado kayong seryoso sa buhay. Ganyan, diyan kayo magaling. Pareho kayo ng ina mong si Elena. Hindi kayo marunong magseryoso sa buhay. Kaya ano na pala ninyo? Mahirap pa rin kayo hanggang ngayon. Bakit naman po nadamay nanay ko rito? Oy, kanino ka pa ba magmamana kung hindi sa nanay mo, di ba? Mawalang galang na po, Aling Minda ha. Pero kung wala rin lang naman po kayo magandang sasabihin at hindi rin naman pala kayo bibili ng paninda namin, umalis na lang kayo. Hindi na nga kayo bibili, insultuhin niyo pa pamilya ko.
Ano? Nasaktan ka, di ba? Kasi totoo yung mga sinabi ko. Wala ka kasing pinag-aralan, kaya ganyan ka kumakasagot sa mga mas nakakatanda sa'yo. Walang manners. Palibhasa, pabaya ang mga magulang mo. Wala nang patutunguhan ng buhay mo, iha. Forever ka nang magtitinda ng malansang isda. Grabe naman kayo. Kung may buhos ko po kaya sa inyo tong isang balde ng isda para kayo maging malagsa. Gusto niyo ng respeto? Nek-nek nyo. Ang respeto, ibinibigay sa mga taong karespe-respeto. Hindi kayo yon. Aba, talagang lumalabang ka pambata ka, ha? Nasaan na bang nanay mo? Sabihin mo, bayaran niya yung inutang niya sa akin. Kayo magsabi. Ininsulto niyo na nga ako tapos uutusan niyo pa ako ngayon. Tayong kapitbahay lang, ha? Ate, bangus po! Fresh na fresh! Mura lang ho! Itong paninda namin para lang to sa mga taong afford bumili at hindi buraot. Sige na po ate, bibigyan ko kayo ng discount. Bastos! Nakakausap pa kita eh. Baka alis na nga rito. Panira ng araw. Papa Dudu, totoo naman talaga ang ilan sa mga sinabi ni Aling Minda. Ayaw ko mang aminin pero may katotohanan na mga sinabi niya. Mahirap lamang kami at lubog sa utang at wala rin akong tinapos dahil maaga akong tumigil sa pag-aaral. Pagkatapos ng high school ay mas pinili ko na lamang na magtrabaho. Hindi rin naman kasi ako matalino at lagi akong huli sa klase noon. Kaya naman ipinaubaya ko na lamang sa mga kapatid ko ang opportunity na mag-aral sa kolehiyo. Kaso nga lang sa aming anim, 2 lang ang nakapagtapos ng kolehiyo. Ang isa ay maaga nag-asawa samantalang ang isa naman ay nanatiling tambay dahil hirap makahanap ng trabaho. Grabe ang dinanas naming kahirapan noon, Papa Dudut. Palagi naming kinakain ang pride namin para lamang makapangutang kay Aling Minda na sa barangay namin ay siya lamang ang merong sariling maliit na grocery store. Kahit palagi kaming nagkakasagutan ay wala akong choice, kundi ang humingi ng pabor sa kanya para lamang makakain kami kahit na ang kapalit noon ay puro pangiinsulto. Buong buhay ko araw-araw na pinapaalala sa amin ni Aling Minda kung gaano kami kahirap. Kulang na nga lang ay ipatarpaulin pa niya ang listahan ng utang namin sa kanya. Sa kabila ng lahat ng yon ay never akong nawalan ng pag-asa, Papa Dudut. Sa katunayan, mas nagkaroon pa ako ng motivation para mangarap ng mas matayog. Ipinangako ko noon sa sarili ko na hindi ko hahayaang manatili kami sa ganong klase ng estado. Ipinangako ko na balang araw ay yayaman din ako at idadamay ko rito ang buo kong pamilya. Oh, anak, kain na. Saan ka galing? Bakit ka ginabi? Dumalaw lang po kina Jenny, nakipagtsikahan. Di bale, halika na, kumain ka na. Ipinagtabi kita ng ulam. Sige lang po, katatapos lang namin ni Jenny kumain. Nay, di pa ba kayo sawa dyan? Sawa saan? Dyan, sa ulam nyo. Lagi na lang tayo kumakain ng sardinas. Mamaya tubuan na tayo ng kaliskis niyan. Ba't naman ako magsasawa sa sardinas? Grasya to. Dapat nga magpasalamat pa tayo kasi may kinakain tayong ulam. Pero hindi ba kayo nag-asam na kumain ng mas masarap na pagkain? Lechon, chicken barbecue, bulaloy, mga ganong klase ng ulam. Siyempre gusto ko rin namang makatikim ng mga binanggit mo. Kaso nga lang, wala naman tayong pambili ng ganyang kamahal na pagkain eh. Kung sawa ka na sa sardinas, pwede naman tayong magluto ng instant noodles bukas. Tapos sa susunod na araw, pwede nang pitasin yung mga talong ni Minda sa bakuran nila. Humingi na lang tayo sa kanya. Total, marami naman yun. Minda na naman, lagi nga tayong pinapahiya ng babaeng yun. Tiisin mo na lang. Siya lang din naman yung pwede nating mahinga ng tulong eh. Tumutulong nga, pero lagi naman niya tayong inaalipusta. Hayaan mo na lang. Ang mahalaga, may nakakain tayo. Ay, kailan kaya tayo makakaranas ng magandang buhay? Pasensya ka na anak, nakahirapan lang din ang maipapamana namin sa inyong magkakapatid. Wala eh,
Hindi tayo pinalad eh. Kahit araw-arawin nating magtrabaho, isang kahig, isang tuka pa rin tayo hanggang ngayon. Ang sarap siguro magkaroon ng magandang bahay, no? Yung kahit ref man lang meron tayo para kahit papano makainom tayo ng malamig na tubig. Wala naman tayong ibang magagawa kundi manalangin na lang na sana maibigay din sa atin ang buhay na hinahangad natin. Basta promise ko sa inyo, yayaman tayo. Gagawin ko ang lahat para makaahon tayo sa hirap. Paano mo naman gagawin yon? Ako nga, yan din ang sabi ko sa sarili ko nung dalaga pa ako eh. Basta, kahit gaano pa yung kahirap, gagawin ko para lang makaangat tayo. Kahit pumatol pa ako sa AFAM. Huwag ka munang mag-asawa, anak. Mahirap magkapamilya kung wala ka namang pera. Siyempre, Nay, hindi ko naman tututuhanin yun. Ayoko rin namang gumamit ng tao para lang yumaman, no? Lalaban tayo ng patas para hindi tayo makarma. Tama yan. Basta patutunayan ko sa Aling Minda na yan na mali yung sinasabi niyang walang patutunguhan ng buhay ko. Balang araw, ipapamukha ko sa kanya ang mararating ko. Kapag ako talaga yumaman, magpapatayo ako ng malaking bahay sa harap nila para araw-araw niyang maaalala kung paano niya tayo maltratuhin. Paano ibibigay sa'yo ng Diyos ang kahilingan mo kung ganyan ang nasa utak mo? Mayet, mangarap ka para sa sarili mo, hindi yung nangangarap ka lang para makabawi sa mga tao. Nakakainis kasi yung kapitbahay nating yun. Lagi na lang ipinapamukha sa atin kung gaano tayo kahirap. Eh, totoo naman kasi eh. Nay naman! Saka na lang tayo magmalaki kapag meron na tayong may pagmamalaki. Sa ngayon, magtiis muna tayo dito sa sardinas. Papadudot biro lang naman ang sinabi ko kay nanay na kakapit ako sa AFAM o foreigner para lamang yumaman. Isa pa ay malabong mangyari yon dahil moreno ang tipo ko sa mga lalaki. Kailanman ay hindi ako nangarap na makapag-asawa ng Amerikano dahil gusto ko pa rin magkaroon ng asawang Pinoy. Yun nga lang, kahit 30 anyos na ako noon, ay wala pa rin akong planong magkapamilya. Alam ko kasi kung gaano kahirap ang bumuo ng pamilya dahil nakita ko na ito sa mga kapatid ko na hanggang noon ay hikahos pa rin dahil maagang nagsipag-asawa tapos anak pa ng anak. Ito ang dahilan kung bakit ako hiniwalayan ng dati kong boyfriend. Gusto na niya noong magpakasal at magkaroon ng anak pero hindi ako pumayag. Hindi pa ako ready noon, papadudot, dahil hindi ko pa nakakamit ang pangarap kong yumaman. Hindi naman ako mapapakain ng pagmamahalang, kaya ang ending ay naghiwalay kaming dalawa. Papadudot, noon ko lang napatunayan na kahit planuhin pa natin ang future natin, kung hindi ito para sa atin ay hindi natin ito makukuha. Dumating ang araw na lahat ng mga sinabi ko sa sarili ko ay kinain ko din pala. Isang AFAM ang biglang dumating sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. 3 years ago ay nagbakasyon sa lugar namin ang kababata at kaibigan kong si Rick, papadudot. Nakatira na siya ngayon sa California at isa ng American citizen kasama ang buo nitong pamilya. Dati kong classmate sa high school si Rick, papadudot, at isa siya sa mga naging manliligaw ko. Kaso nga lang ay hindi ko siya nagustuhan dahil hindi tugma ang personality naming dalawa. Sa kabila nito ay naging matalik na magkaibigan pa rin naman kaming dalawa at pagkatapos naming makagraduate ay nag-migrate na sila sa California at doon na nagstay for good. Noong muli silang bumisita sa Pilipinas ay dinala ni Rick ang kaibigan niyang Amerikano na si Johnson. Hindi ko noon inakala na si Johnson na pala ang magpapabago sa buhay ko, papadudot. Una ko siyang nakilala noong maimbita ako sa party nila Rick sa kanilang bahay. Dahil pareho kaming wala pang asawa ay kaming dalawa ni Johnson ang naging tampulan ng tukso. Sinakyan ko lamang ang trip nila, papadudot. Ang hindi ko alam noong mga oras na yon ay totoo na pala ang mga biruan nila. Totoo na pala na si Johnson ay nagustuhan ang isang katulad ko.
Mayet, uwi ka na? Oo, sana eh. Gabi na rin kasi. Hindi naman ako makapagpaalam sa'yo kanina kasi ang dami mong bisita. Huwag ka muna umuwi, ngayon na nga lang tayo uli nagkita eh. Pwede pa naman tayo magkita bukas o sa susunod na araw. Hanggang kailan ba kayo magbabakasyon? Mga 1 buwan siguro. Matagal-tagal din pala. Dito ka muna, kwentuhan tayo. Ano, kumusta ka na? Eto, maganda pa rin. Wala ka pa rin talagang pinagbago ah. Confident na confident ka pa rin. Siyempre, yun ang nga lang ambag ko eh. Pero totoo naman, maganda ka pa rin naman hanggang ngayon. Kundi nga lang ako taken, baka niligawan kita ulit eh. Hoy, magtigil ka nga. May asawa ka na't lahat ganyan pa rin mga galawan mo. Tsaka isa pa, kahit noon at ngayon, hindi pa rin magbabago tingin ko sa'yo. Bakit? Ano ba tingin mo sa akin? Kaibigan lang. Oh, consistent ah. Ano ba kasing hanap mo sa isang lalaki? Bakit hanggang ngayon wala ka pa rin asawa? Hindi naman kasi ako naghahanap pa sa ngayon. Bakit naman? Wala ka bang mahanap? Hindi nga naghahanap eh. Ayoko muna mag-asawa. Tsaka na kapag mayaman na ako. Baka may alam kang trabaho sa California. I-refer mo naman ako dun oh. Nako, kung alam mo lang, mahirap lang din buhay namin dun. Kumpara naman dito. Mahirap kayo dun kasi mayaman yung bansa nyo pero kung nandito ka sa Pinas, mayaman na ang turing sa mga tulad mo. Sige na, kunin mo ako sa California. Sira ulo. Kay Johnson ka magpatulong. Mas mayaman yun kaysa sa akin. Saan mo ba napulot yung kaibigan mong yun? Dormmate ko siya nung college. Mabait yun. Siya na lang kaya gawin mong boyfriend. Pinagsasasabi nito. Batukan kita dyan eh. Ayoko nga muna mag-love life na yan. Trabaho ibigay mo sa akin, hindi jowa. Kapag si Johnson ang inasawa mo, di mo na kailangan magtrabaho. Ipili talaga. Ano bang trabaho ni Johnson? Editor yan, kaya matalino at creative. May sarili siyang company. Maliit lang pero marami naman parokyano. Alam mo yung mga nag-i-edit ng video at pictures sa mga kasal? Ganun, yun yung business niya. Pwede ba mag-apply sa kanya? Mag-apply ka na lang bilang girlfriend. Sure ako tatanggapin ka niya. Isa pa talaga ha. Joke lang, ito naman. Namiss lang kitang asarin. Pero ito may sasabihin ako sa'yong sekreto. Ano? Type ka ni Johnson. Di nga. Oo nga. Tingnan mo mamaya magme-message sa'yo yan sa Facebook. Ano ba yan? Bakit? Di mo ba siya type? Ayoko sa foreigner. Gusto ko purong Pinoy pa rin. Siyempre, makabayan tayo. Try mo lang. Mabait na tao yan si Johnson. Only child yan kaya pinalaki na maayos na mga magulang niya. Ewan ko sa'yo, Rick. Sige na, uuwi na ako. Bukas na lang tayo magkita. May lakad kami bukas, ipapasyal namin si Johnson. Sama ka? Sige, basta libre mo. Oh sure, walang problema. Ako bahala. Mas matanda ng 7 years si Johnson kesa sa akin, Papa Dudut. Matangkad siya, medyo malaki ang katawan at halatang may kaya dahil hindi sanay sa hirap ng buhay sa Pilipinas. Sa kabila nito ay totoo ngang mabait siya, pusong mamun siya pagdating sa mga hayop at mga matatanda. Hindi rin siya madamot kahit na halos buong barangay na namin ang nagpapalibre sa kanya. Open siya na kilalanin ang kultura ng Pilipinas at yun naman talaga ang nakakabilib sa kanya. Sa halos 1 buwan nilang pananatili sa Pinas, ay isa ako sa mga palaging nakakasama ni Johnson. Parang ako na ang nagsisilbing tour guide nila Rick at Johnson habang namamasyal sila sa iba't ibang parte ng bansa. Noon ay hindi ako open sa pagkakaroon ng foreigner na boyfriend dahil tingin ko sa kanila ay masyado silang high maintenance at baka hindi ko maabot ang standard nila. Pero hindi nagtagal, noong mas nakilala ko pa si Johnson ng malalim, ay parang nagbukas ang puso ko para sa mga dayuhang tulad nila. Sobrang cute kasi nilang tingnan habang pilit nilang sinusubukang makibagay sa kultura natin. Papadudot maikling panahon ay nakaramdam na rin ako ng pagtingin kay Johnson. Hindi ko nagustuhan ang itsura niya o dahil mayaman siya. Nagustuhan ko siya dahil busilak ang kanyang puso. Masyado siyang caring at gentleman at eto ang dahilan kung bakit niya nabihag ang damdamin ko.
May tanong ako sa'yo. Ano yon? Gusto mo bang tumira sa Amerika? Amerika? Bakit mo naman naitanong yan? Wala lang. Naisip ko lang na kapag ba nabigyan tayo ng opportunity na lumipat sa ibang bansa tulad ni Rick, igagrab mo ba yun? Sa tingin ko, hindi. Bakit naman hindi? Mas gusto ko rito sa Pilipinas eh. Dito ako pinanganak. Dito rin ako dapat mamatay. Yun lang? Kahit mahirap ang buhay dito, mas gusto mo pa rin magstay dito sa atin? Oo naman. Marami na akong alaala rito eh. Dito na ako nakabuo ng pamilya, ng kaibigan at kung ano-ano pa. Sus! Takot lang kayo mag-English eh, kaya ayaw nyo. Isa pa yon. Pero sayang din yung opportunity kapag hindi kayo pumayag na tumira sa ibang bansa eh. Ang tanong, may opportunity ba? Paano kung meron? Meron? Ano nangyari yon? Nag-apply ka ba ng trabaho sa Amerika? Ay naku anak, congrats! Hindi po. Paano naman ako makakakuha ng trabaho sa Amerika wala nga akong tinapos? Ano yung opportunity na sinasabi mo? Si Johnson kasi, yung kaibigan ni Rick, naniligaw sa akin. Talaga? Ay naks naman anak, may nagkagusto rin sa'yo sa wakas! Nay naman eh. Tapos ano, sasagutin mo ba siya? Sa tingin niyo po, Ay bakit ako ang tinatanong mo? Dapat ikaw ang nakakaalam niyan. kung ako lang din naman ang tatanungin, parang gusto ko na siyang sagutin. Ganun naman pala eh. Teka nga lang. Sasagutin mo ba siya dahil gusto mong makapunta sa Amerika? O sasagutin mo siya kasi mahal mo siya? Magkaibang bagay yon anak. Yun na nga po ang problema eh. Medyo naguguluhan pa yung feelings ko. Alam mo kung ano ang dapat na gawin mo? Ano po? Huwag mong madaliin yang puso mo. Kung hindi ka pa sure, huwag ka munang magdesisyon. Kung ang rason mo lang para makaalis ka sa bansang to, wag. Maniwala ka sa akin, hindi ka magiging masaya kapag ganun ang nangyari. May gusto na rin naman ako kay Johnson eh. Pero yun nga, hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo. Ano pong gagawin ko ngayon? Kung sa tingin mo gusto mo talaga si Johnson, di kilalanin mo siya ng mas mabuti. Kapag nagawa mo yon, saka ka magdesisyon para wala kang pagsisisihan sa huli. Sige po, Nay. Susundin ko po yung mga sinabi niyo. Pagkabalik nila Johnson sa Amerika ay nagpatuloy pa rin ang communication naming dalawa sa pamamagitan ng social media. Tumagal ang pagkakaibigan namin hanggang sa tuluyan na nga pong nahulog ang loob ko sa kanya, Papa Dudut. Alam kong totoo na ang nararamdaman ko noon dahil marinig ko pa lamang ang pangalan ni Johnson ay napapangiti na ako. Para bang siyang nagbigay kulay sa buhay ko. Siyang araw-araw na nagbibigay ng inspirasyon sa akin. Kaya naman makalipas ang mahabang panahon ay sinagot ko rin ang panliligaw niya. Simula noong maging kami ni Johnson ay pinakita niya ang pagmamahal niya sa akin sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga regalo. Halos buwan-buwan kung magpadala siya noon. Mapabulaklak man yan, mga damit, alahas. Hindi nito nakakaligtaang pasayahin ako sa araw-araw sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga material na bagay. After a year, simula nung sagutin ko siya ay muling nagbakasyon si Johnson sa Pilipinas para i-celebrate namin ang anniversary naming dalawa. Nagulat na lamang ako noong bigla siyang nag-propose sa akin. Tinanggap ko ang alok niyang pagpapakasal, Papa Dudut. Akala ko noon ay sasaya na ang buhay ko sa bagong love life na natanggap ko. Yun pala ay doon na magsisimula ang bagong problema matapos akong pagchismisan ng mga tao na di umano ay kumapit daw ako sa AFAB para lamang makaahon sa hirap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mula sa social media hanggang sa personal ay nakakatanggap ako noon ng panlalait. Isang Facebook page kasi ang nagpost ng wedding pictures namin noon ni Johnson nang walang paalam. Doon na po ako nakatanggap ng iba't ibang klase ng panlalait mula sa mga taong hindi ko naman kilala. May mga nagsasabing ginagamit ko lang daw si Johnson para makaalis mula sa kahirapan at kung ano-ano pa.
Marami rin ang pinagtatawanan ng itsura ni Johnson dahil imposible raw na magkagusto ako sa tulad niya na bukod sa malaki na nga ang katawan ay hindi rin kagwapuhan. Pera lang daw ang habol ko sa kanya. Siyempre ay nasaktan ako sa mga pambabash sa amin. Mabuti na lang at hindi ito sineryoso ni Johnson kaya kahit papaano ay nakakuha ako sa kanya ng lakas ng loob para huwag na ring pansinin ang mga hindi magagandang comments sa amin. Ganun pa man ay hindi ko na natiis noon ang pangmamaliit sa amin ng ibang tao lalo na ang mga kakilala ko pa man din. Nangunguna na doon ang kapitbahay naming si Aling Minda. Hindi na ako nakapagtimpi noong pati ang nanay ko ay dinamay na niya sa paninira niya sa amin. Aling Minda, mag-usap nga tayo. O ano, magbabayad ka na ba ng utang ninyo? Sumusobra na po kayo ah. Anong pinagsasabi mong sumusobra? Ano tong pinagkakalat yung bugaw ang nanay ko? At sino naman ang nagsabi na akong nagkalat niyan? May pruweba ka ba? Hindi na kailangan ng pruweba kasi kayo lang naman ang number 1 na hater ng pamilya namin. Ano ba nagawa namin sa'yo ha? Bakit ganito ka nalang manira sa pamilya ko? Inggit ka ba sa amin? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Ang kapal na mukha mo Yun nga rin ang pinagtataka ko eh. Bakit inggit na inggit kayo sa amin, gayong kayo naman tong mas mayaman, mas malaki ang bahay, mas maganda ang buhay? Bakit ba hindi mo kami magawang tantanan? Hoy, Mayet! Ano bang akala mo sa sarili mo? Wala akong pakialam sa buhay ninyo. Bakit ko kayo sisiraan? Anong mapapala ko dyan? Tsaka isa pa, totoo naman na bugaw yang si Elena. Hindi ba nga, ibinugaw ka niya sa kano na asawa mo na ngayon? Saan mo naman napulot yung fake news na yan? Kumaka-imbento kayo ng kwento? Daig nyo pa ang scriptwriter? Hindi ako ibinugaw para lang sa kaalaman nyo. Ngayon kung hindi nyo tanggap na nakapangasawa ako ng foreigner, problema nyo na yon. O tanda na kayo, sana naman baguhin nyo na yung ugali nyo. Yabang mong magsalita Ano, mataas ng lipad mo? Porket nakabingwit ka ng kano? Palibhasa, hindi ka makahanap-hanap ng lalaking magmamahal sa'yo, kaya nagtiyaga ka na sa lalaking yon. Kung sa bagay, mga tipo mo naman ang hanap talaga nila. Yung mga exotic, mga mukhang unggoy. Grabe! Ako yung walang pinag-aralan sa ating dalawa. Pero kung umasta kayo, parang kayo yung hindi nag-aral. Yung mga lumalabas dyan sa bunganga nyo, parang hindi pinag-iisipan ng matinong tao. Alam mo, umalis ka na nga lang sa harap ko. Hindi ako pumapatol sa hindi ko ka-level ha. Tsupe! Tandaan mo tong araw na to, Aliminda. Darating din yung time na kayo ang hihingi ng tulong sa amin at kapag dumating yung araw na yon, ipamumukha ko sa inyo lahat ng pinaggagawa nyo sa amin. Mangarap ka na lang ng gising. Hindi mangyayari ang pinagsasabi mo. Tulong? Kahit magunaw pa ang mundo, hinding-hindi ako hihingi ng tulong sa inyo. Pwe! Pasalamat kayo at may natitira pa akong respeto sa inyo. Pero kapag dinamay mo pa ulit ang nanay ko sa trip mo, hindi na lang salita ang matatanggap niyo mula sa akin. Daming kuda! Umalis ka na nga lang. Saka ka na magyabang sa akin kapag bayad na kayo ng utang ninyo. Mga walang utang na loob. Babayaran namin lahat ng naitulong niyo sa amin, huwag po kayo mag-alala. Aba dapat lang. Hututan mo yung asawa mo para makabayad kayo sa utang ninyo. Mga peste kayo. Che! Mas peste ka! Uy, anak! Bakit ka nakikipag-away dito? Yan kasing magaling nating kapitbahay kung ano-anong pinagsasasabi. Hoy Elena, pagsabihan mo yung anak mo ha, walang modo. At ako pa talaga... Maya, tama na. Halika na, umuwi na lang muna tayo sa bahay. Nakakainis! Sarap pa nabunot ng tao! Hayaan mo na lang siya. Halika na. Sa huli ay hinayaan ko na lamang si Aling Minda at ang iba pang tao na wala nang ibang ginawa kundi ang manira ng kapwa. Ang mahalaga ay masaya na ako sa buhay ko noon at dahil ito kay Johnson. Matapos naming magpakasal ay sinimulan nang ilakad ng asawa ko ang mga papeles ko para makalipat na sa California. Plano na kasi niya na kunin ako doon para doon na manirahan at bumuo ng pamilya. Mahigit 1 taon din ang hinintay ko papadudot bago kami muling nagkasama ni Johnson sa California. Tandang-tanda ko pa ang kabang nararamdaman ko noong ma-interview ako para lamang makakuha ng visa.
Doon ko lang napagtanto na sobrang hirap din pala ang lumabas mula sa bansa. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo namin ay tuluyan na akong nakaalis ng Pilipinas at tumira sa ibang bansa kasama si Johnson. Sobrang excitement ko noon na magkaroon ng bagong buhay. Yun nga lang, akala ko noon ay tatanggapin ako ng buong buo sa bansang nilipatan ko. Pero doon ako nagkamali, Papa Dudut. Hindi hospitable ang mga kapwa ko Pinoy sa California. Sa katunayan, sila pang nangunguna noon sa pangmamata sa akin. Siguro'y nasa dugo na talaga ng mga Pinoy ang maghilahan paibaba. Nakakalungkot lang. Dahil kung sino pa ang kababayan natin na dapat ay kakampi natin, ay sila pa ang tatayong kontrabida sa buhay na gusto nating maasam. Hello, anak! Hello, Nay! Pasensya na, ngayon lang ako nakatawag sa inyo. Naging busy kami ni Johnson sa pag-aayos ng gamit sa bahay eh. Okay lang. Ano, kamusta kayo dyan? Heto, sobrang lamig dito sa Amerika. Grabe, para kami nakatira sa loob ng freezer. Kung dyan sa Pinas, aircon ang kailangan, dito naman heater ang ginagamit. Nakakita ka na ba ng snow? Oo, Nay! Ang ganda kaya ng buhay dito. Kaya dapat maghanda-handa ka na, Nay, ha? Kasi ikaw naman ang susunod na kukunin ni Johnson. Ay nako, kahit wag na. Di ba sabi ko naman sa'yo na kahit mahirap ang buhay dito sa Pilipinas, mas pipiliin ko pa rin tumira rito? Gusto ko lang naman maranasan nyo rin ang nararanasan ko ngayon. Masaya ako rito. Basta ang mahalaga, mabuti ang kalagayan mo dyan. Maayos naman po ako rito. May ilang taon lang na hindi gaano maganda ang pakikitungo sa akin pero sanay na ako dun. Anong hindi maganda ang trato? Alam mo na, yung ibang mga Pilipino na nakakaangat, hindi pa masyadong maganda ang tingin sa akin. Feeling kasi nila mas mataas sila kaysa sa akin. Hayaan mo na lang sila. Ang importante, masaya kayong mag-asawa sa bagong buhay nyo. Siyempre naman, Nay. Lagi kong tinatandaan yung favorite line nyo na hayaan na lang sila. Kapag bad trip ako, yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Mabuti naman. Mas mabuti na yung umiiwas ka sa gulo lalo na't hindi mo pagamay ang kalakaran dyan. Ang hirap nga po mag-adjust eh. Ibang-iba ang buhay dito kumpara dyan sa Pinas. Kailangan dapat mabilis ang mga galaw. Bawal ang papetiks-petiks lang. Kamusta naman ang mga biyanan mo dyan? Maayos ba naman ang pakikitungo nila sa'yo? Oo naman po. Sobrang bait ng pamilya ni Johnson. Tinanggap nila ako bilang parte ng pamilya nila. Pero alam nyo, Nay, kahit ilang buwan pa lang ako rito, nakakamiss din pala dyan, no? Bakit? Ano bang namimiss mo rito? Noon nga atat na atat kang makapunta sa California eh. Nakakamiss yung kape sa umaga at mainit na pandesal. Miss ko rin yung mga marites na tambay sa kalsada tuwing hapon. Siyempre, miss ko na rin kayo. Nakaka-homesick din pala pag malayo sa pamilya. Masasanay ka rin dyan. Opo, sinasanay ko na ang sarili ko. Naghahanap na nga ako ng trabaho kaso ayaw ni Johnson eh. Gusto ko sana na kahit nasa malayo ako makatulong ako sa inyo. Anak, wag mo na kaming alalahanin dito. May sarili ka ng pamilya. Yan muna ang priority mo. Bilang may bahay, trabaho mong alagaan ang pamilya mo. Ganon din ako. Trabaho kong alagaan ang pamilya ko rito sa Pilipinas. Kaya wag mo na kaming masyadong isipin. Mag-enjoy ka lang dyan. Basta, kapag nakapag-adjust po ako rito, papadala ako ng pera sa inyo. Tapos magpapadala rin ako ng balikbayan box na puno ng chocolate. Basta wag ka lang makakalimot magdasal, ha? Lahat ng problemang haharapin mo dyan, makakayanan mo sa tulong ng Panginoon. Opo, Nay. Masaya ako, anak, na sa wakas, giginhawa na rin ang buhay mo. Nangako naman po ako sa inyo, di ba? Nayayaman din ako balang araw. Yayaman din tayo. At ito na nga po yun.
Papadudot ilang taon ang lumipas ay unti-unti rin akong nasanay sa buhay sa Amerika. Nakapaghanap ako ng sideline noon para makatulong kay Johnson pero hindi rin po ito nagtagal dahil ipinagbuntis ko pa noon ang panganay namin. After maganak ay naging stay at home mom na lamang po ako habang ang asawa ko naman ang naghahanap buhay para sa pamilya namin. Ang panganay namin ay nasundan pa ng 2 at sa kasalukuyan ay dinadala ko naman ang pang-4 naming anak. Masaya ako na agad na ibinigay sa amin ng Diyos ang buhay na matagal ko nang ipinagdarasal. Unti-unti ay natulungan ko si nanay sa Pilipinas na makaahon. Ipinaayos ko ang bahay namin at ngayon ay mas malaki na ito kesa sa bahay nila Aling Minda. Nakapagbigay din ako ng puhunan sa mga kapatid ko para makapagsimula ulit sila sa buhay. Ang balita ko ay patuloy pa rin sa dati niyang gawi si Aling Minda pero wala na kaming pakialam sa kanya. Bayad na kami sa mga utang namin kaya kahit anuman ang sabihin at ipagkalat niya ay hindi na kami naaapektuhan. Papadudot this year ay nakatakda ng lumipad si nanay papunta ng California. Matagal-tagal din bago namin siya napapayag na sumakay ng eroplano. Mabuti na lang at sa huli ay nagbago din ang isip nito dahil sa kagustuhan niyang makita ang mga apo niya. Papadudot, masarap ang mangarap pero mas masarap kapag tinatamasa mo na ang mga pangarap na ito. Sa tulong ng pamilya, determinasyon at tiwala sa Panginoon, ang mga pangarap ko sa buhay ay nakamit ko rin sa wakas. Ito po ang kwento ko, Papa Dudut. Sana po ay nagustuhan ng inyong mga tagapakinig. Maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mayat. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Paraan ng pagpaparamdam ng ating pagmamahal para sa isang tao. Minsan nga lang yung paraan na gusto nila mula sa atin ay iba sa paraan na gusto nating gawin sa kanila. Ikaw kapuso, ano ang love language mo pagdating sa relasyon? Dear Papa Dudut, ang bawat isa ay may kanya-kanyang love language. At dahil magkakaiba tayo ng personality ay magkakaiba rin tayo ng paraan kung paano magpakita ng pagmamahal para sa isang tao. At hindi lahat ng paraan na yon ay kayang i-appreciate ng iba. Lalo na kung hindi natin kayang ibigay sa kanila ang kung anuman ang gusto nilang makuha mula sa atin. Kasi madalas mga kapuso ay mahirap mag-adjust sa mga bagay na hindi natin talaga nakasanayang gawin. Hi Papa Dudut, just call me Fred, 32 years old. At nagtatrabaho sa isang back office ng mall dito sa Alabang. Avid listener niyo rin po ako since college student pa lamang ako at sigurado ko na may aral din namang may bibigay itong kwento ko. Lalo na nga at ikinasal ako na isang certified virgin. Pero hindi naman tungkol sa virginity ko itong kwento ko, kung hindi sa love story namin ng babaeng sobra kong mahal, Papa Dudut. Mula college hanggang sa makapagtrabaho na ako ay 2 lang ang naging girlfriend ko, Papa Dudut. At pareho kong sineryoso ang mga nakarelasyon ko na yon. Pero siguro hindi ko pa talaga priority noon ang pag-girlfriend. Kaya tumagal lang ng 2 taon ang relasyon namin ng first GF ko. At 1 taon naman sa second GF ko. Mula noon ay mas nag-focus na lamang ako sa trabaho at paminsan-minsan ay pag-gimmick namin ng mga kaibigan ko. Ayos naman kahit papaano ang ganong buhay, Papa Dudut. Pero dahil lalaki ako ay hindi maiiwasan na tuksuhin ako ng mga kaibigan ko dahil sa pagiging single at virgin ko, Papa Dudut.
Happy birthday, paring Fred! Cheers! Salamat, Andre. Grabe, ang hihina talaga uminom ng ibang katrabaho natin. At kung kailan naman ako ng libre, tsaka pa sila maaga nagsiuwian. Paano? Mga takot sa misis nila kaya hindi pwede magpakalasing. Kahit wala naman tayong pasok sa trabaho bukas. Ikaw ba, pare? Di ka takot sa misis mo? Takot din syempre. Pero dahil wala nga tayong trabaho bukas, ako na lang ang maglalaba at maglilinis ng bahay namin para hindi na siya magalit sa akin. Ganun ba yung diskarte para hindi magalit ang mga misis sa pag-gimmick ng mister nila? Depende sa magiging asawa mo. Yung misis ko naman kasi, madali lang lambingin kaya mabilis na nawawala ang init ng ulo niya. Ah, okay. Swerte mo pala sa kanya kung ganun. Maswerte talaga ako kasi pinakasalan ako ng babaeng mahal ko. Ikaw ba, Fred? Kailan mo plano mag-asawa? Kapag nagka-girlfriend na ako, Kailan mo ba plano mag-girlfriend? Nakakatatlong anak na ako, bokeh ka pa rin hanggang ngayon. darating din ako dyan. Hindi naman ako nagmamadali. Hindi ka nga nagmamadali, pero yung Junjun mo, malapit nang pumurol sa sobrang tagal mong humanap ng babae. Grabe ka naman sa akin. Bakit? Totoo naman ah. Di ba nga? Wala ka pang kahit anong sex experience? Bakit naman napunta dyan ang usapan? Birthday na birthday ko, inaasar mo pa ako. Sinasabi ko lang kung ano yung totoo. Ikaw naman kasi, napakapihikan mo sa babae. Oh, hindi ah. Sus, hindi raw. Di sana pinatulan mo na yung opisina natin si Almira. Halata naman kasi patay na patay sa'yo yung babae na yon. Hindi ako pihikan. Pero syempre, may taste din naman ako pagdating sa babae na gusto ko maging girlfriend. Bakit? Maganda naman si Almira. Morena, matangkad, at pang-model ang katawan. Maganda at sexy nga. Pero halos 50% ng lalaki sa opisina natin dumaan na sa kanya. So ayun nga, hindi ka choosy pero ma-issue lang sa past ng mga babae. Alam mo, hindi mo na dapat iniisip kung nakailang boyfriend na ba sila o ilang lalaki na nakakama sa kanila. Sa panahon ngayon, Fred, wala ka na makikitang virgin lalo na sa edad natin. Hindi naman ako naghahanap ng virgin na babae. Basta matino lang tsaka hindi malandi. Ayos na sa akin yun. Ay, makapagyosi nga muna sa labas. Gusto mo sumama? Hindi na. Hihintayin na lang kita bumalik dito. Ubusin ko na itong mga natirang alak sa lamesa. Okay, sige. Uy, nako. Sorry. Pasensya na miss. Nagkasabay pa tayo sa pagtulak nitong exit door. Ayos lang. Ay, teka. Buksan ko. Sige miss. Mauna ka na lumabas. Salamat. Ay, nakahinga rin ng walang halong amoy ng alak at sigarilyo. Pumunta ka rin ba dito sa labas para magpahangin? Ha? Oo. Kasi masyado ng amoy alak at sigarilyo sa loob eh. Talaga? Bakit may hawak ang lighter at yosi? Ay, hindi ko pala nabulsa agad to. Ang totoo, lumabas talaga ako dito para magyosi eh. Pero hindi ko na itutuloy. Para di maabala paglanghap mo ng hangin dito sa labas. Naks, ang bait naman ni kuya. Ganun talaga kapag maganda ang kausap ko. Miss, total naman pinagbigyan kita na makalanghap ng medyo fresh air. Baka pwede mo rin akong pagbigyan na malaman ang pangalan mo. Siyempre naman, pwede. I'm Nova. Ikaw? Ako naman si Fred. Nice to meet you, Nova. Papadudod, sa unang tingin ko pa lamang kay Nova ay aaminin ko na attracted na ako kaagad sa kanya. Sino ba naman kasing hindi ma-attract sa ganda ng itsura niya? Singkitin ang kanyang mga mata, matangos ang ilong, makinis ang kutis at malaki pa ang kanyang hinaharap. Kaya natuwa ko nang hindi niya ipagdamot ang cellphone niya pati na rin ang pangalan niya sa Facebook. At mula noon ay palagi na kaming magkausap, mapa-video call man o text. Nang linggo rin na yon ay niyaya ko nang makipag-date si Nova at pinaunlakan naman niya ako, papadudot. Nasunda ng mga date na yon kaya unti-unti ko pa siyang mas nakilala. Bukod sa pagiging maganda at sexy niya, yung pagiging mahinhin niya ang isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa kanya, papadudot. Para siyang hindi makabasag pinggan kapag magkausap kaming dalawa.
Lalo na nga nang minsan ko siyang sinama sa isang family gathering namin at nakilala siya ng pamilya ko. Sobrang gusto ko na kagad siya at maging ang mga family members ko kahit na hindi ko pa siya girlfriend noon. Kaya naman tsinaga ko pa ang panliligaw ko kay Nova Papadudut. Inihahatid sundo ko siya sa opisina at bahay nila na hindi naman kalayuan sa place ko. Kilala na rin ako ng mga magulang niya bilang manliligaw niya. At pagkalipas nga ng halos 2 buwan, sinagot na rin niya ako at nagkaroon na kami ng opisyal na relasyon. Sobrang saya ko noon lalo na sa bawat araw na lumipas na girlfriend ko siya. Pakiramdam ko Papadudut habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo ko siyang minamahal Papadudut. Happy anniversary, sweetie! Happy anniversary din, sweetie. Grabe, ang bilis ng panahon ano? Biruin mo, naka-1 taon na kagad tayo. Oo nga eh. Parang kailan lang nung na-love at first sight ako sa'yo. Love at first sight talaga? Oo, sweetie. Yun ang naramdaman ko nung gabi na sabay nating matulak yung exit door sa may resto bar. Kung saan tayo nagkakilala. Kaya nga napatitig na lang talaga ako sa'yo bago kita pinaunang lumabas ng pinto. Kaya ka rin ba hindi nagyosi nun para hindi ako ma-turn off sa'yo? Oo, kaya lang hindi ko naman kaagad naibol sa yung Yossi tsaka yung lighter. Nakita mo tuloy. Ayos lang kasi nag-effort ka namang hindi sindihan ng yosi mo nung gabi na yon para lang makuha yung pangalan ko. At nag-effort din ako na itigil ang bisyo ko dahil ayaw mo nang niyayakap kita na amoy sigarilyo ako. Isa talaga yun sa mga dahilan kung bakit sinagot kita kagad. Kasi tsinaga mo talaga na hindi gawin ng mga kinasanaya mong bagay na hindi ko talaga gusto kagaya nga ng paninigarilyo. Tama ka naman kasi. Walang maidudulot na maganda ang Yossi sa katawan ko. Kesa sa alak at sigarilyo, mas okay pang gawin kong bisyo ang pagmamahal ko sa'yo. At humugot line na naman po ang sweetie ko. Sweetie, siya nga pala. Good job ka sa resto na to. Ang sarap ng paella nila dito. Yan talaga ang bestseller nila dito. Pero alam mo, mas masarap pa rin yung niluto mong kare-kare nang pumunta ako sa bahay nyo. Ang layo naman ng paella sa kare-kare. Talaga kasing hindi ko makalimutan ang lasa ng niluto mo na yun eh. Sobrang the best. Kung pwede nga lang, pakasalan na kita nun. Para araw-araw ko na natitikman ang mga luto mo. Huwag mo akong binibiro ng ganyan ha. Baka seryosohin ko yan. Oh, bakit ganyan ka makatitig? Parang matutunaw naman ako. Sweetie, pakasal na tayo. Uy Fred, seryoso ka ba dyan? Huwag mo nga akong ginugood time ng ganyan. Kakainis ka. Seryoso ako sa sinabi ko, Nova. Wala pa akong singsing ngayon pero gusto na talaga kitang pakasalan. Kung gusto mo nga, dumiretso na tayo ng simbahan ngayon para mapakasalan na kaagad kita eh. Sige na nga. Anong sige na nga? Kanina inaalok mo ako magpakasal na tayo. Ngayon naman na sumagot ako, parang ayaw mo pa. Uy, wala akong sinabi na ayaw ko ha. Pero ang ibig mo bang sabihin? Oo, Fred. Magpapakasal ako sa'yo. Salamat! Salamat, Nova! Salamat talaga. Mahal na mahal kita. At ngayon pa lang, pinapangako ko sa'yo na hindi ka nagkamali ng pagpili sa akin bilang lalaki makakasama mo sa habang buhay. Papadudut, siguro nga para sa iba ay masyado pang maikli ang 1 taon para alokin ko ng kasal ang girlfriend ko na si Nova. Pero doon din naman kami papunta kaya bakit ko pa patatagalin? Pareho na kaming nasa tamang edad at may maayos na trabaho. Ramdam ko rin naman na seryoso siya sa relasyon naming dalawa at mahal namin ang isa't isa. Kaya wala nang kahit na anong dahilan para hindi pa kami magpakasal, Papadudut. Siyempre marami rin sa mga kakilala at kaibigan namin ang nagulat nang malaman nilang magpapakasal na kami ni Nova, Papadudut. Akala pa ng iba ay buntis ang girlfriend ko dahil parang biglaan daw ang desisyon namin na pagpapakasal. Pero palagi kong sinasabi at proud na sabihin na imposible pang mangyari yon
dahil ni isang beses ay wala pang nangyayari sa amin ni Nova. Para sa ibang lalaki siguro nakakahiya ang bagay na yon. Yung hindi sila makascore sa babae na karelasyon nila. Pero para sa akin kasi naniniwala ako na ang pagtatalik ay dapat na ginagawa pagkatapos ng sagradong kasal ng dalawang taong nagmamahalan, Papa Dudut. Papa Dudut, mabilis naming naasikaso ni Nova ang mga papeles at iba pang mga kailangan para sa kasal namin. Ganon talaga siguro kapag porsigido ka na gawin ang isang bagay. Wala ka nang sasayangin na sandali o mga oras, Papa Dudut. At isa rin sa mga napakabilis na pagproseso na para sa kasal namin ni Nova ay yung pagsabay ng girlfriend ko sa effort na ginagawa ko. Hindi rin kasi madali kapag mag-isa ka lamang na kumikilos. Maraming kailangan na lakarin at kausapin na mga tao. Pareho po naming inasikaso ni Nova ang mga requirements para sa kasal namin. Ang venue ng reception at ang simbahan kung saan ay gaganapin ang napakahalagang seremonya sa buhay namin. Pareho kaming excited na maging opisyal ng mag-asawa. At pagkalipas nga ng 3 buwan, natuloy na ang aming pag-iisang dibdib. Simple lamang ang naganap na kasalan, hindi bongga pero kasama naman namin ang mga taong espesyal sa buhay namin ng asawa kong si Nova, Papa Dudut. Wow! Ang ganda naman itong room na binook ng ate mo dito sa resort para sa honeymoon natin, sweetie. Ako na lang kasi wala pang asawa sa aming 4 na magkakapatid, di ba? Kaya binonggahan talaga nila ang regalo para sa honeymoon natin kasi excited sila na magkaroon ka ng sariling pamilya. Oo nga eh. At iba pa yung appliances na niregalo nila para doon sa bahay na titirhan natin. Grabe, sobrang spoiled naman natin sa mga kapatid mo. Sobra talaga. Naalala mo nung pinaalam natin sa kanila ng parents ko na ikakasal na tayo? Halos magpalakpakan sila sa tuwa, di ba? Naalala ko yun. Tapos nagunahan pa sila sa pagkuha ng mga sasagutin nila sa kasal. Ang bait talaga ng pamilya mo, sweetie. Masaya lang sila kasi sa wakas, may misis na ako. Payakap nga ako sa asawa ko. Eto, yayakapin din kita ng sobrang higpit. Matagal na kitang nayayakap pero iba pala talaga kapag asawa mo na yung nakakulong sa mga braso mo. Ang sarap. Excited na nga ako eh. Excited saan? Siyempre, sa unang gabi ng honeymoon natin. Excited na ako mag-enjoy at mapagod. Ako rin excited na. Pero nakakapagod pala talaga ang ikasal, no? Nangawit yung mga paa ko. Tsaka nagutom talaga ako kanina. Bakit ka naman nagutom? Marami namang pagkain dun sa reception natin ah. Oo nga, pero hindi naman ako nakakain ng maayos. Kasi buong araw kinakabahan ako. Ay teka, pagkain mo yung nasa may maliit na lamesa na malapit sa bintana? Oo yata, kasi parang may laman yung mga plato na may takip. Lapitan ko nga sandali. Alisin ko na yung mga nakatakip sa plato. Mga pagkain nga to, sweetie. May fried chicken, pasta, salad, tsaka may wine pa oh. Huwag mong sabihin na uunahin mo pa ang mga pagkain na yan kesa sa akin. Nagugutom na kasi talaga ako. Mamaya ka na kumain. Dito na muna tayo sa kama. Susubo lang ako ng konti dito para magkalaman ng sikmura ko. Ikaw ba? Hindi ka nagugutom? Parang nakita ko na konti lang din ang kinain mo kanina eh. Nagugutom. Pero mas gusto ko na magyakapan muna tayo dito bago kumain. Di ka na dito, sweetie. Mamaya na. Uubusin ko lang tong isang hita ng fried chicken dito. Mamaya mo na ubusin yan. Gusto na kitang katabi sa kama. Sandali na lang talaga. Lalagyan ko lang ng laman ng kumakalam na sikmura ko. Nagugutom ka ba talaga? O kinakabahan ka lang? Ha? Ako? Hindi ako kinakabahan ha? Teka. Iinom lang ako ng wine sandali.
Woo! Ayan, ready na ako. At dapat ready ka na rin, misis ko. Ano ba yan, sweetie? Bakit mo naman ako biglang binuhat? Para ipakita sa'yo na hindi ako kinakabahan. At mas lalong excited na rin ako na mayakap at makagat ka, sweetie. Ibababa na kita sa kama. Pakis nga ako. Huwag mo kong halikan dyan sa may tenga ko. Ano ka ba? Hindi. Dito kita sa tenga hahalikan. Malakas ang kiliti ko Bango-bango dyan. ng tenga mo, sweetie. Fred! Papa Dudut, grabe talaga ang kaba ko ng gabi na yon. Gusto ko na nga sanang daanin sa pagkain ang matinding kaba na nararamdaman ko pero sadyang naging mapilit si Nova kaya pinagbigyan ko na siya. Halos manginig nga ang mga tuhod ko at pati na ang buong katawan ko habang papalapit na kami sa kama. Pero syempre, ayoko namang mapahiya sa misis ko kaya pilit ko yon na hindi pinapahalata. Ewan ko lang kung magaling ba akong umarte na hindi kinakabahan sa unang gabi namin bilang mag-asawa. Basta in-apply ko talaga ang lahat ng ni-research ko sa internet para mapaligaya ang misis ko. Mukha namang nagtagumpay ako na gawin yon, Papa Dudut, dahil hindi na kami halos nakapaghapunan dahil sa ilang beses na ginawa naming pagroromansahan. Papa Dudut, doon ko lang nalaman na mas agresibo pala si Nova pagdating doon kumpara sa akin. Kahit pareho kaming walang experience ay halos siya ang trumabaho sa buong magdamag. Mas marami nga rin siyang alam na pwesto, galaw o paraan ng paghalik. Kaya naman enjoy talaga ako. Pilit ko namang sinabayan ang energy niya para kahit papaano ay hindi ako mapahiya sa unang gabi namin. Ganon pala talaga sa first time. Lahat nakakakaba. Pero talaga namang napakasarap sa pakiramdam, Papa Dudut. Sweetie, tapos ka na ba magluto ng beef steak? Patapos na, sweetie. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman, pero tapos na rin kasi ako magtupi ng mga damit natin dito sa sala. Okay, kung hindi ka naman busy dyan, tikman mo na tong niluto ko kung pasado na sa panlasa mo. Sige. Sinunod ba lahat ang bilin ko sa pagluto ng beef steak lalo na pagdating dito sa karne ng baka? Opo, kinakabahan na nga po ako eh. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi po masa sa panlasa mo tong luto ko eh. Masasayang lang. Sino ba kasi nagpresenta na magluto para sa hapunan? Ako. Pero kaya ko lang naman ginawa yun kasi ang dami mong nilabhan kanina. Nahiya ako kaya nagpresenta na lang akong magluto kahit di naman ako marunong. Ako naman ang nakatoka na maglabas sa araw na to, di ba? Kaya ayos lang yun. Pero sige, titikman ko na tong niluto mo. Eto, sweetie oh. Ipaglalagay na kita ng konting sabaw at karne dito sa maliit na mangkok. Hipan ko na muna para hindi masyadong mainit. Eto na ang isang kutsarang sabaw na may konting karne, sweetie. Mukha namang ayos ang lasa nito. Sakto yung asim tsaka yung alat ng sabaw. Tapos malambot na rin yung karne ng baka. Talaga? Pasado na ba sa panlasa mo? Oo! Ayos! Akala ko mapapahiya ako sa first beef steak ko eh. Papatiin ko na tong apoy sa kalan para makapaghain na ako. Sweetie, mamaya ka na maghain. Bakit mo ako niyakap? Teka, amoy pawis na ako. Ayos lang yan. Lika, doon tayo sa may lamesa. Sandali, kukuha lang ako ng mga plato at baso. Mamaya na nga, sweetie. Sumunod ka muna sa akin. Halika, dito tayo sa may lamesa. Oh, hubarin mo na yung t-shirt at shorts mo. Ha? Sumunod ka na lang sa akin. Oo, sige, eto na. Oh, nahubad ko na. Yan. Tapos,
humiga ka na dyan sa malapad nating lamesa na wala pang kahit anong nakalagay. Oh, okay. Ito. Nakahiga na ako. Tapos ano nang... Uy! Nova! Anong ginagawa mo? Tapos, lalagyan natin ng chocolate at strawberry syrup itong katawan mo. Alam ko, pero... bakit mo ginagawa yan? Napanood ko kasi na masaya raw gawin to ng mag-asawa dito sa ibabaw ng lamesa. Lalagyan ko ng mga pagkain yung katawan mo. Tapos, kakainin ko. Hanggang sa ikaw naman ang gawin kong pagkain. Pero, ang lakit kasi sa balat. Ayos lang yan. Ganyan daw talaga sa simula eh. Pero mag-e-enjoy ka rin. Kaya hayaan mo lang ako sa gagawin ko sa'yo, sweetie. Papa Dudut, nabanggit ko kanina na mas agresibo si Nova kumpara sa akin pagdating sa pakikipag-romansahan. Pero hindi ko alam na mahilig din pala siyang mag-explore. Marami siyang gustong gawin namin na may kinalaman sa pagsisiping. Minsan pa nga ay nag-play siya ng malaswang video at sasabihan niya ang mga napapanood namin doon. Wala namang kaso sa akin yon, kaya lang may mga oras kasi na naiilang na ako sa gusto niyang mangyari. Oo, nag-i-enjoy ako kasi lalaki ako pero may mga pinapagawa kasi siya sa akin na hindi ko nababanggitin pa dahil masyado na talagang malaswa at sensitibo na minsan ay hindi ko kayang gawin talaga. O kung ginagawa ko man ay hindi ko pinapahalata na napipilitan lamang ako dahil ayokong mainis o madismaya sa akin ang asawa ko, Papa Dudut. At alam ko na obligasyon ko na paligayahin ang asawa ko pagdating sa kama at sa mga bagay na trip niyang ginagawa naming dalawa na magkasama, Papa Dudut. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, siguro nga ay ganon talaga ang mag-asawa sa unang taon ng pagsasama nila. Masyadong ma-explore sa iba't ibang bagay. Lalo na nga at pareho kaming walang karanasan ni Nova sa sex bago kami may kasal. Nagkataon lang na mas ma-explore talaga siya sa akin. Hindi ko pala nabanggit na mas matanda nga pala si Nova ng 3 taon kesa sa akin. At ako ang kanyang naging kauna-unahang boyfriend noon. Kaya naman ako rin ang kanyang naging first kiss, ang first sa lahat-lahat pagdating sa pakikipag-relasyon. Isa rin yon sa mga dahilan kung bakit nararamdaman ko na siya na ang babaeng para sa akin. Dahil pareho kami ng paniniwala na ang pagsisiping ay sagrado at dapat na ginagawa kapag kasal na ang 2 tao. Yun din ang naisip kong dahilan kung bakit sa aming dalawa si Nova talaga ang mas mahilig o ma-explore pagdating sa pakikipagsiping. Dahil gusto niyang maranasan ang mga bagay na dati ay naririnig at napapanood lamang niya, Papa Dudut. Hello, sweetie? Nasa bahay ka na ba? Oo, kakauwi ko lang. Mabuti naman. Bakit mo pala natanong? Pauwi ka na rin ba? Hindi pa eh. Meron kasi kaming overtime kaya malilate ako ng uwi sa bahay. Oy, ganun ba? Sayang naman kasi plano ko sana magluto ng masarap na ulam para sa hapunan. Magluto ka pa rin kasi kakainin ko naman yung pag-uwi ko mamaya. Hindi pa ako nagdi-dinner dito. Tsaka kape lang yung minerienda ko kanina. Medyo gutom na rin talaga ako. Pero dyan na lang ako kakain sa bahay. Okay, sige. Magluluto na rin ako pagkatapos ko magbihis. Basta mamaya ha. Anong meron mamaya? Alam mo na yun. Friday ngayon. Kaya kailangan may lakas ka pa rin pag uwi mo dito ha. O sige na. Baba ko na rin tong tawag. Text mo na lang ako pag pauwi ka na ha. I love you. I love you too, sweetie. Bye.
Ang sweet namang mister nitong kaibigan ko. Ganun talaga, Andre. Sabi mo nga, para maiwasan na magtampong misis natin, kailangan lagi silang updated, lalo na sa schedule natin sa trabaho. Mukhang marami ka natutunan sa akin Pero kamusta ba ang buhay may asawa? Nag-e-enjoy ka ba o parang nasasakal ka na kagad? Nasasakal talaga? Oo, yun kasing naririnig ko sa ibang kaibigan kong lalaki na nagpakasal na. Sa laki ng adjustment na nangyari sa buhay nila, para raw silang biglang nasakal sa ginagawa ng misis nila. Grabe naman yung ibang kaibigan mo. Baka hindi pa sila handang magpakasal kaya nasabi nila yon. Pero para sa akin, hindi ako nakakaramdam ng ganyan kasi hindi naman mahigpit si Nova sa akin Kaya lang, nakakapagod din palang maging lalaki, no? Ha? Anong ibig mo sabihin, Fred? Kasi 'di ba? Obligasyon natin na paligayahin ang asawa natin, lalo na pagdating sa kama. Oo, syempre. Kasi nga, tayong lalaki at tayo ang dapat na mas nagtatrabaho pagdating sa bagay na yon. Ayun na nga. Doon ako pinaka napapagod sa bahay namin. Teka, huwag mo sabihin na sa inyong mag-asawa. Yung misis mo madalas sa mga labit kapag magkatabi kayo sa kama. Naku, kung alam mo lang, Andre, hindi lang siya sa loob ng kwarto nangangalabit. Kahit nasa ang sulok pa kami sa loob ng bahay, mahilig mga labit si Nova. Wow, nakakaingit ka naman pare. Samantalang yung misis ko, minsan kailangan ko pang luhuran bago ako pagbigyan. Ayun lang, magkaiba sila ng asawa ko. Pero minsan talaga napapaisip ako kung normal pa ba yung pangangalabit na ginagawa sa akin ni Nova Ano ka ba? Normal lang yan kasi mag-iisang taon pa lang naman kayong kasal. Dapat nga, ikaw pa yung mas agresibo sa inyong dalawa pagdating sa sex. Huwag mo sabihin na hindi ka nag-i-enjoy sa sexy time yung mag-asawa. Nag-i-enjoy naman ako. Kaya lang, kagaya nga ng sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras nasa mood ako, di ba? Lalo na kapag pagod tayo galing trabaho. Yung tipong pag-uwi ko, gusto ko sana magpahinga muna. Pero hindi ko naman magawa yun. Kasi nga ang gusto ni Nova, sexy time kaagad. Bago kumain at magpahinga. Papadudot, syempre tao lamang ako na marunong mapagod at minsan ay mainis na rin kapag nagpaparamdam ang asawa kong si Nova na magtalik na kami kahit wala pa akong pahinga. Lalo na nga kapag galing ako sa pag-o-overtime sa trabaho. Kailangan ko rin kasing sipagan sa trabaho dahil marami na kaming mga binabayaran noon. Hindi ko lang masyadong pinapakita sa kanya na stress at wala ako sa mood kasi ayokong mapahiya siya. Ayokong mainis o magalit siya sa akin kapag hindi ko siya napagbibigyan. Napakaliit lamang na bagay ang sex para pag-awayan pa naming mag-asawa. Kahit minsan papadudot ay hindi ko na talaga naiintindihan kung saan pa ba nanggagaling ang energy niya pagdating sa pakikipagsiping. Kung normal pa ba yung mga trip niya sa kama. Pero sabi nga ni Andre, nasa unang taon pa lamang kami ng buhay mag-asawa kaya normal pa para sa amin ang mag-explore. Ayon nga lang, hindi kami pareho ng paraan ng pag-i-explore ni Nova. Mas wild siya at agresibo na talaga namang hindi ko masabayan. Pero kailangan ko pa ring pagbigyan dahil ayokong magkulang sa kanya bilang asawa niya, Papa Dudut. Grabe! Mas nakakapagod yata ang traffic pa uwi dito sa bahay kaysa sa overtime namin kanina. Makaupo nga muna dito sa sofa. Nandyan ka na pala, sweetie. Oo, kararating ko lang. Umupo muna ako dito kasi napagod ako sa biyahe. Nakala ko nga, madaling araw na ako makakauwi. Alam mo naman kapag Friday, maraming nag-uuwian sa kanya-kanyang mga bahay kaya maiipit ka talaga sa traffic. Sa susunod na Friday, magkukommute na lang ako kaysa mag-drive ng kotse. Sayang na yung gasolina ko sa traffic, napagod pa akong mag-drive. Parang ang init naman masyado ng ulo nitong asawa ko. Hubarin ko na nga muna tong sapatos mo para hindi ka na masyadong mainitan. Salamat, sweetie. Hindi ka ba na-traffic sa biyahe mo pa uwi kanina? Hindi naman kasi sakto lang yung paglabas ko sa opisina namin. Wala pang rush hour kaya mabilis lang ang naging biyahe ko. Mabuti ka pa.
Kung hindi lang talaga namin kailangan mag-overtime kanina, uuwi na ako kaagad eh. Ay, nagugutom na talaga ako. Nakapagluto ka na ba ng... Huh? Oh, sweetie! Anong ginagawa mo? Ano pa? Di tinatanggal ko na rin tong sintro ng pantalon mo. Teka! Hindi pa ako magpapalit ng pambahay ko. Sino bang may sabi na magpapalit ka na? Tinatanggal ko lang tong sinturon mo para maibaba ko na rin tong pantalon mo. Sweetie, pwede bang mamaya na yan? Gutom na kasi ako. Mamaya na tayo kumain. Nakapagluto ka na naman, di ba? Oo, Baka lumamig pa yung niluto mo kaya kumain na muna tayo. mamaya na nga. Ayan, natanggal ko ng sinturon mo at pati na rin tong botones ng pantalon mo. Ibababa ko na to, ha? Sweetie, mamaya na nga yan. Kumakalam ng sikmura ako sa gutom. Tsaka pagod ako sa trabaho. Mawawala ang pagod mo sa gagawin ko na to. Kaya hayaan mo na lang ako dito, sweetie. Ibaba na natin tong pantalon mo para masimulan ko ng gagawin ko sa'yo. Teka, sandali. Teka lang, sweetie. Mamaya na nga kasi. Iba pa yung gagawin natin ngayon sa gagawin natin mamaya. Kaya alisin mo na yung kamay mo sa pantalon mo. Mamaya na nga kasi. Pagod talaga ako. Ayan. Oh, bad na. Nova, ano ba? Aray ko naman! Bakit mo naman ako tinulak? Naku, sorry. Halika, aalalayan kitang tumayo. Ay nako! Kaya kong tumayo, wag mo ako hawakan. Alam mo, Fred, minsan talaga hindi na kita maintindihan eh. Nagsasawa ka na ba kagad sa akin? Hindi naman sa ganun. Kaya lang pagod nga ako. Ilang beses ko na sinabi kanina, di ba? Pagod din naman ako ah. Galing akong trabaho tapos pinagluto pa kita. Narinig mo ba ako nagreklamo sa'yo? Palagi ka na ng ganyan eh. Reklamo ka na reklamo, tapos hindi mo pa ako mapagbigyan sa gusto ko. Kasi nga, hindi naman tayo magkasing taas ng sex drive. Sorry kung hindi kita mapagbigyan ngayon. Hindi na kasi talaga kaya ng katawan ko. Pagod ka lang ba talaga? O sadyang wala ka lang sa mood dahil nagsasawa ka na sa akin? Nova, walang ganon. Hindi ako magsasawa sa'yo kasi asawa kita at mahal na mahal kita. Sana intindihin mo lang na hindi sa lahat ng oras kaya kitang pagbigyan. Oo, obligasyon ko na paligayahin ka dahil asawa mo ko. Pero napapagod din naman ako. Kaya bigyan mo naman sana ako ng konting oras para makapagpahinga. Yun lang naman ang hinihingi ko sa'yo bago tayo mag-sex eh. Hindi yung pagka-uwi ko pa lang dito, mangungulit ka na kaagad sa akin. Konting oras lang naman ang pahinga, Nova. Yun lang ang hinihingi ko sa'yo. Papadudod, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na mainis ng gabi na yon. Napagtaasan ko na ng boses ang asawa kong si Nova kaya nauwi na rin sa pagtatalo ang lahat. Yun pa naman talaga ang iniiwasan ko, yung mag-aaway kaming dalawang mag-asawa. Pero wala naman talagang perpektong relasyon at walang mag-asawang hindi nag-aaway. Siguro din ay nagpatong-patong na ang stress ko sa trabaho at sa mga gastusin namin tapos dinagdagan pa ng pangungulit ni Nova. Kaya tuluyan na akong napuno sa kanya. Alam ko naman na may mali din sa akin lalo na sa mga sinabi ko sa asawa kong si Nova, Papadudut. Pero kailangan na kasing malaman ni Nova na hindi sa lahat ng oras ay kaya ko siyang pagbigyan sa gusto niya. Hindi po pwede na kada kulbit niya sa akin ay may energy ako para sabayan ang taas ng libido niya pagdating sa pakikipag-romansa. Oo, tungkulin ko bilang asawa ang paligayahin siya. Pero ang tungkulin na yon ay dapat na ginagawa sa tamang oras. Yon ang pinaliwanag ko sa asawa ko, Papadudut, na magkaiba kami ng taas ng energy pagdating sa romansa. Inamin ko na may mga oras na hindi ko na talaga siya nasasabayan at nagsorry ako sa part na yon. Pero sinabi ko sa kanya na sana ay maintindihan niya ako dahil mas nakaka-stress din talaga ang trabaho ko kumpara sa ginagawa niya sa opisina nila. Papadudut. Nung una ay naramdaman ko na nagkaroon ng hinanakit sa akin ng asawa ko dahil na rin sa mga nasabi ko sa kanya.
Pero hindi ko na pinahaba pa ang oras ng tampuhan namin dalawa at sinuyo ko siya hanggang sa magkabati kami. Doon ko mas pinaliwanag sa kanya kung ano ba talaga ang isyu sa relasyon naming dalawa sa mas mahinaon na paraan. Nang gabi ring yon ay mas naging open kami sa isa't isa at tinanggap namin ang mga kamalian namin. Yon ang naging paraan namin para mas maintindihan ang ugali ng bawat isa. Sa ngayon po Papa Dudut ay 4 na taon na kaming kasal ni Nova at may 2 na ring anak na babae. Hindi na namin pinagtatalunan pa ang tungkol sa pagsisiping at natatawa na lamang kami kapag binabalikan namin ang napagkukwentuhan na mga nangyari sa amin mula sa nakaraan. Yon ang buhay mag-asawa namin. Papa Dudut, kasi hindi naman talaga kailangan na gawing issue ang sex pagdating sa buhay mag-asawa. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko sa inyo. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Fred. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.